Alright, tonight is December 14. Magandang gabi po sa lahat. Meron po tayong panibagong topic o ito yung part 2. Pero before that, let's start with this Bible Talk. This Bible Talk is held every Sunday night to bring Christians in unity on how to answer difficult questions from atheists, agnostics, cults, non-believers, and believers who have unanswered questions. During live Q&A, we encourage free access of the Bible online. Please mute to avoid unnecessary noise during discussion. Opposing views are welcome so as to correct a particular teaching in the session. We don't solicit any gift or monetary amount to support this online ministry since we believe what the Lord said, freely you have received, freely you give, Matthew 10:8. Papakita ko po sa inyo yung mga ilang creation myths na lumitaw o yung alam na ng present na mga population ngayon. Isa yung Dreamtime creation myth. Yan po yung oldest na myth ng creation, 65,000 years ago. Ang origin niyan galing sa Australia na these beings were known as ancestral spirits. Ang isa pa yung Egyptian creation myth. The world began as an infinite lifeless expanse of water known as Nu. Yan, galing yan sa Egypt, yung creation myth na yan. Tagal na yan, 3000 BC, more or less, no? Isa pa yung Greek mythology. Creation of universe is attributed to primordial deities. Chaos was the universe's initial state. Mapapansin nyo rito, mga kasama, ang umpisa nito, laging may chaos bago magkaroon ng creation. Ito pa yung sikat, yung Enuma Elish, an ancient Babylonian creation myth about how the world and humans came into being. The myth begins by describing the universe's primordial state. To God Tiamat, the personification of chaos. From this chaos, two other gods emerged, Apsu, the god of fresh water, and his consort Tiamat's mate. Isa pang creation myth, yung Eridogenesis. Galing po sa Mesopotamia. Humans became too numerous and noisy as time passed, annoying the gods. The gods decided to send a flood to destroy humanity. Parang kay Noah naman to. Ang isa pang creation myth, yung sa Hindu. Sabi dyan, nagkaroon muna ng state of chaos and darkness. So mapapansin nyo rito, yan, galing po sa India ito na meron munang chaos bago mag-create ng universe. So parang may kahalintulad doon sa Genesis na ang earth ika, darkness, and void formless. Doon nila tinulad yun, mga kasama. Isa pa, yung Norse mythology. In Norse mythology, the world began as a primordial void known as Ginnungagap. The first being to emerge from the void was Ymir, a giant made of ice. Ymir was slain by Odin and his brothers, who used his body to create the world. They fashioned the earth from his flesh, the sky from his skull, the oceans from his blood. From the sparks and embers of Muspelheim, the realm of fire, they created the sun, moon, and stars. Yan po, galing sa Scandinavia. Isa pang creation myth yan, Norse mythology. Nalipat yan, hindi sa manuskrito, kundi words of mouth lang. Oral tradition lang ang nangyari dito. Kaya umabot yung mythology na yan sa panahon natin. Ngayon, yung ating paksa, paano na-develop ang mga maling turo patungkol sa Genesis, creation, Noah's Ark, etc., na sa kawalang malay ay nagliligaw ng marami sa panahon natin ayon sa Biblia. Parto na po itong paksa na ito kasi nakaraan po ay ating nalaman na yung mga pastor nung una ng mga 18th century ay nag-isip ng paraan kung paano ilalapat yung belief nila as a Christian doon sa siyensya na nag-uumpisa na nga po yung evolution doon sa pangunguna nitong si Charles Lyell. Di ba? So, nag-isip ito mga pastor, mga theologian, ito ika, kailangan may gap theory. Ito ika, kailangan maging millions of years. Kaya, alamin po natin sa paksang ito, paano ba na-develop yan? Yung mga maling turo na yan ba mula sa pastor? Ako, paniwala ko po, hindi naman lagi mula sa pastor na maling turo Ngayon, ang una nating babasahin talata, Romans 12. Romans 12:3, na sinasabi dyan, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin na ibinigay, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Ayan. Ano po yung tagubilin ni San Pablo sa mga lingkod ng Diyos?
ay huwag ika tayo mag-isip ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Ang isang halimbawa po yung feminism. Alam niyo ba yung feminism? Ang nakaisip po niya na isang Jewish na ang kanyang exhortation sa mga kababaihan ay hindi lang dapat tayo taga-alaga ng bata. Hindi lang dapat tayo nasa bahay. Dapat tayo maging successful din gaya ng mga lalaki. So ang ginawa nitong mga nagtaguyod ng feminism na to, na sila din kinakailangan magtrabaho, no? Nagtrabaho, yung isa nagpanggap bilang lalaki, yung babae. For almost 30 days yata siya nagpanggap na bilang lalaki. So tinatrabaho niya yung trabaho ng lalaki. Aba, bandang huli, sinukuan niya. Ang hirap ika pala magtrabaho bilang lalaki. Napagod yung kanyang katawan eh. Ang dami binubuhat, may mga multitask na hindi niya kayang gawin, no? Na mahihirap, binubuhat, ganyan. Sinukuan niya. So, dapat pala ika, ako'y sa bahay lang. Sitting pretty lang ako, tinihintay ko na lang yung asawa ko dumating sa bahay. Yung kasi yung katalagahan nun, mga kapatid eh. Yan, isang matayog na pag-iisip yan na ikaw, kunin mo yung role ng lalaki. Hindi ka naman lalaki. Di ba? Ang isa pang matayog dyan, yung isang relihiyon na mahilig manakop ng mga bansa. Alam niyo na siguro kung sino yun, no? Pupunta doon sa isang bansa, sa Britain or sa France, gagawin nilang i-overthrow yung mga bylaws doon at kanilang itataguyod doon sa bansa na yon yung kanilang batas, yung Sharia law. Isang matayog na pag-iisip yun, ba't mo gagawin yun? Anong kalokohan yun? Na-establish mo yung Sharia law nyo doon? Hindi na kayo ng demokrasya doon? Kita nyo na. Yan, isang matayog na pag-iisip. Isa pang matayog na pag-iisip, mga kapatid, yung inisip ni Kiboloy. Si Kiboloy nag-isip na siya anak ng Diyos. Ha? Ikaw, anak ng Diyos? From Davao? Ano nangyari ngayon? Nakakulong ka, di ba? Dahil kayo naakusahan bilang minumolestya yung mga babae doon, yung mga Ukrainian na babae na miyembro mo. Yan ho mga matatayag na pag-iisip yan eh, na hindi dapat ginagawa ng mga tao. Diyan po nag-uumpisa mga kasama, yung pag-develop ng maling turo. Pag yung kaisipan mo malikot, humihigit na doon sa katotohanan na nakasulat. Isang matayog na pag-iisip na po yun mga kasama. Ngayon, natin nga alamin, ang una nating katanungan, sino nagiging kasangkapan o ugat ng maling katuruan ng mga mangangaral sa panahon natin? Sino ba? Kung babasahin niyo po yung artikulo, mga article sa online, ito makikita nyo. Many critical and liberal biblical scholars suggest that the biblical creation accounts in Genesis were influenced by or purposefully reworked from older Mesopotamian myths like the Enuma Elish. Rather than direct copying, a common academic view is that the biblical authors were engaging in a cultural dialogue or polemic to assert the supremacy of Israel's God, Yahweh, over pagan deities. Tanyo, meron pala mga liberal scholars, no? Liberal biblical scholars, na ang kanilang suggestion yung Genesis were influenced by whom? By the older myths, yung mga Mesopotamian myths, gaya nung Enuma Elish. Yan po ang nangyari dyan. So, pansinin niyo po ito. Ito yung bihirang mapansin ng mga nagbabasa ng mga articles online eh. Pag ginagamit na yung word na liberal biblical scholars, ibang klaseng scholar po yan. Nakalinya po yan sa agnosticism, mga atheism, ganyan po. Diyan po nakalinya. Hindi po sila traditional scholar ng Biblia. Yan po yung isang dapat nating malaman na mayroong umiiral na grupo na liberal biblical scholar. Sila yung nagiging kasangkapan, no, mga kasama sa maling katuruan. Bakit? Kasi meron silang mga nadi-discover, mga inscription, mga tableta. Meron silang pakilala dun kung anong kahulugan ng tabletang yan. At yun, pag nagkaroon sila ng conclusion doon sa tabletang yon o mga hieroglyphics na tinatawag o manuskrito, yan ay kanilang ipapublish. Then, eto ngayon to mga preacher na bagong graduate, babasahin yung kanilang aklat. Ito scholar magaling. Kukunin nila yon. So, bandang huli, sila may impluensyahan nung turo nitong scholar. Yan po ang nangyayari dyan mga kasama, na nagkakandamali-mali na po yung turo ng isang leader o pastor. Ang isang example po ng mga liberal scholars na matayog ang isip ay si Rudolf Bultmann. Si Rudolf Bultmann po was an influential German Lutheran and New Testament scholar who pioneered the mythologization, arguing
Biblical myths needed reinterpretation to make the Christian message relevant to modern people. Aba, ito pa lang si Rudolph, tinatanggap na niya na merong myth sa Biblia. Kailangan lang ikang reinterpret natin para maging relevant sa modern people. Anong klaseng scholar to? Ba't mo ina-accept na merong myth sa Biblia? At dapat lang natin gawin is reinterpret to, ayusin lang tong konti, yung Christian message para maging aplikable sa modern people. Yan ang isang klase ng scholar, no? Naniniwala sa mga myth. Ang isa pang kilalang scholar, itong si Bart Denton Ehrman, American New Testament scholar to, whose research focuses on the textual criticism of the New Testament, the historical Jesus, and the origins and development of early Christianity. Alam nyo guys, nung una ko nabasa itong taong ito or napanood sa YouTube, akala ko okay eh. Pero bandang huli, sa mga ibang article niya, napapansin ko parang medyo off ng konti. Hindi ko ganong matanggap, parang mali ah. Aba, bandang huli, kamala-mala ko sa kakabasa ko tungkol sa kanya, inaamin na pala niya na siya ay isang agnostic. Sabi niya, Ehrman has said he progressed from evangelical belief to agnosticism, identifying the problem of suffering as decisive. He has written, the problem of suffering became for me the problem of faith, and has said, I no longer go to church, no longer believe, no longer consider myself as a Christian. Kita nyo na? Yung ba scholar, papaniwalaan pa natin ito na hindi ka na pala Christian, ano ka? Agnostic ka na. Anong gagawin mo sa mga tao? Lilinlangin mo na lang yung mga tao. Yan po ang nangyayari dyan. Na siya, sa bawat interview niya sa YouTube, parang ang galing-galing scholar. Pero wala tayong kamalay-malay, tinitwist na niya yung truth, mga kasama. Hindi na po truth sinasabi nito, hindi na katotohanan. Minamali na po niya yung Biblia. Kasi kinikriticize na niya yung Biblia. Yan po yung, yung kanyang vlog, The Bert Ehrman Vlog. Since nakita ko na po yan, wag nyo nang panoorin yan, wag nyo na sundan yung taong yan. Ililigaw lang po tayo nito. Mag-a-add pa ng panibagong generation of agnostics. Ang isa pang liberal scholar na matayag ang isip, itong si John Dominic Crozan, isang Irish-American New Testament scholar. Ganda ng titulo. New Testament scholar, historian of early Christianity, and former Catholic priest. Dati palang Katoliko ito. He treats the Bible mythologically, rejects the bodily resurrection for a metaphorical cosmic justice, and focuses on Jesus' ethics for this world, not a future heaven. Abay, ito palang scholar na ito, hindi pala ito naniniwala sa literal na pagbangon ni Jesus sa mga patay. Hindi siya naniniwala doon, mga kasama, na mayroong ganong nangyari o ginawa yun ng Panginoong Jesus. At hindi rin ito naniniwala sa future heaven. Wala palang heaven. Na tayo inaasam-asam. Iyan po, no? Pag ito, na-meet ko ito, sarap sampalin ito eh. Asampalin ko to, alam nyo, papasampal ko rito, mga kasama, ito, talata ng Biblia. Unang pangsasampal ko sa iyo, unang Korinto, 15:12 hanggang 14. Sabi dito, kung si Kristo ngay ipinangangaral na siya ay muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ay, ito pala mangyayari, no? Ito ang sasampal ko sa iyo, Mr. Scholar, no? Na hindi ka naniniwala sa literal na pagkabuhay na magmuli. Sabi ni San Pablo, di ba? Kailangan meron tayong sandigan, paniniwala sa ating Christian faith. Alin yun? Alin po yung core Christian faith? Na si Kristo muling nabuhay magmuli. Kasi alam nyo, kung hindi nabuhay, marami po kasing leaders ng pananampalataya eh. Andiyan si Buddha, nabuhay, namatay. Nandyan si Propeta Muhammad, nabuhay, namatay. Marami mga leader, kaya lang nagkandamatay na. Kaso ang ating leader sa Christianity, ang Panginoong Jesus, namatay ito. After 3 days na buhay magmuli. Abay, itong isa hindi naniniwala dun. 12 ang apostol ni Kristo na nangaral, o higit pa sa 12 ang nangaral sa Panginoong Hesus, after nang siya'y mabuhay magmuli, tumapang, no? Ibinuwis ang kanilang buhay. Anong sense ba't sila magbubuwis ng buhay kung hindi totoong nabuhay magmuli ang Panginoong Hesus? Ang mangyayari po dyan,
Pag ganito yung klase ng mga ngaral na pinakikinggan po natin, sayang abuloy nyo, sayang ikapu nyo, sayang oras nyo, sayang prayer meeting nyo, sayang Sunday worship nyo, sayang Sunday school nyo, sayang ang oras. Bakit? Eh hindi naman nabuhay ang Panginoong Hesus eh. Ba't ka pa nag-i-spend ng time diyang umatin ng church? Nakikita nyo? Oh, yan no ang turo nitong isang scholar na ito na magaling, Irish scholar. New Testament scholar yan, ha? Pero yan ang paniniwala. Yan ang una kong hasampal sa'yo, no, Mr. Scholar. Ito pa, isang scholar na matayog ang pag-iisip. Itong si Marcus Joel Borg, American New Testament scholar and theologian. Theologian pa. He was among the most widely known and influential voices in liberal Christianity. I am committed, Christian, and a complete agnostic about the afterlife. And I'm very worried when the Christian gospel becomes a message about the afterlife. I'm convinced that it invariably leads to distortion. This is not the Christian gospel. Aba, ito pa lang si Marcus John Borg, hindi pa lang ito naniniwala doon sa tinatawag na afterlife. Di ba ho ba, ang sabi ng Panginoong Jesus nung siya nangangaral dito sa lupa, come to me, I will give you rest. Ano pa sabi niya sa John 14? Siya ika ay paparoon sa kanyang ama. At pag nandun na siya, ipaghahanda ko kayo ika sa dakong kalalagyan sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Hindi pa afterlife yun? Itong tinuturo nitong si Marcus Joel Borg, wala raw afterlife. Yun daw ay isang distortion. Hindi raw yan ang Christian gospel. Anong promise ng Panginoong Yesus sa mga susunod sa kanya kung walang afterlife? Wala lang, patay lang, ganun lang. Delikado pong turo yan, mga kasama. Pag ganyan po ang tinuturo ng isang scholar, no, at i-absorb ng pastor natin, ituturo ng pastor natin sa church, ay layasan nyo na po yung pastor na yan. Bula ang propeta na po yan. Lalo na kung walang tanungan portion, nako, delikado yan. Dapat kasi matanong natin yung mga pastor sa ating pinakasama-samahan. Ayan no, isang katiwalian po yan ni Marcus Joel Borg na isang scholar na naturingan pero ang turo mali. Agnostic na po ito no? Yan po, liberal po na scholar yan, liberal. Sino pa isa? Itong si Adolf von Harnack, a highly influential German scholar, leading theologian and church historian. He denied core tenets of the gospel, the inerrancy of scripture, and the historical accuracy of miracles. Biruin nyo to. Anong tawag dito kung hindi ka naniniwala sa miracle? Di ba? Na ang Biblia pala walang mali. Anong tawag dyan? Antikristo ka na niya nalabas, kapatid. Kung ang paniwala mo bilang scholar ka, hindi ika totoong nabuhay magbuli si Kristo, hindi ika totoong naging wine yung water, hindi totoo ika naglakad ang Kristo sa tubig, hindi totoo ika na naglakad ang pilay, nakakita ang bulag, hindi totoo yung mga accurate miracles na yan, walang ganyang miracle. Anong tawag ko sa'yo? Antikristo ka na, kapatid. Pag ganyan ang paniniwala mo, hindi mo nga pinangahawakan yung core tenets ng gospel Yung siya nabuhay, magmuli, pinangaral yung gospel, ganyan po. Hindi ka na rin naniniwala na ang scripture ay walang mali. Yan po, scholar yan, German scholar. Influential pa, no? Nakaka-influensya pa ng mga tao. At pag yan, nakakita ko uli yan, personal, hasampalin ko ng talata ng Biblia yan. Ito, pasampal ko dyan. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo na? Meron kasing ibang mga tao, no? Sabi ni San Pablo, ibig pasamain ng ebanghelyo ni Kristo. Ang isang terminology po doon, minamali yung ebanghelyo ni Kristo. Itong si Adolf, hindi na ganun ang paniniwala yung Christian teaching, hindi na. Wala nang ganun. May mga mali na rin sa Biblia. At yung mga milagro, hindi raw totoo yan. Hindi totoong accurate yan. Anong tawag sa'yo doon? Di ibang ano ka na? Hindi ka na sa Christian faith. Sa demonyo ka nalalabas niyan. Kasi against ka na sa turo ni Kristo Na ito, ibang ebanghelyo na yung dala ni Von, na turingang scholar. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga ganito mga scholar, no? Itong si Wesley Huff, Christian scholar, kilala po ito ngayon
Bakit po? Siya po kasi, nakadebate po niya si Billy Carson. Si Billy Carson kasi, agnostic individual, nasa TikTok, nasa YouTube. Dinidestroy niya po ang Biblia, mga kasama. Dinidestroy niya ang umpisan ng tao, yung Genesis, yan daw ay mga alien, mga ganyan-ganyan. Yan po si Billy Carson. Abay, nung na-meet niya si Wesley Huff, nagkaroon sila ng debate, natalo si Billy Carson. Natalo. Iyak. Si Billy Carson. Naku, huwag niyo pong papalabas yung debate na yan. Nakakahiya po ako, hindi po ako prepared. Iyak si Billy Carson. Huwag niyo papalabas yan. Talo siya. Ngayon, nung nalaman ni Joe Rogan, no, in-interview niya agad si Wesley Huff. In-interview niya. Ang sabi niya, galing mo Wesley Huff, napataob mo si Billy Carson. Nakakaharap ka talaga yung scholar. So parang na-enlighten naman si Joe Rogan sa kanilang interview. Kaya lang, nakakalungkot, hindi na-introduce ni Wesley Huff si Kristo face to face kay Joe Rogan. Ngayon, itong si Wesley Huff sa kanyang pagtuturo sa YouTube, sa kanyang channel, meron ako nakita rito na sinasabi niya yung Genesis 3 hindi literal snake na nagsasalita. No, hindi raw literal na dapat nating tanggapin. Kundi, yan daw po kasi galing sa salitang nakash, based on Hebrew, yung word na snake, which also means shining o makintab, no? So, ang meaning daw sa kanya nung nasa Genesis 3 is beautiful, shining, supernatural beings. Yan nga yung demonyo. So, yan po yung take niya. Medyo nag-red flag po ako kasi bandang huli, doon sa kanyang YouTube na yan, kita nyo yung pula doon sa ilalim. And nire-recommenda niya si Michael Heiser na pareho sila ng paliwanag na talking snake is not literal. So medyo red flag po ito sa akin. Bakit po? Sino ba si Michael Heiser? Yan po yung next ko, no? Kaya lang, for the meantime, binabantayan po natin itong si Wesley Huff kung ano pa yung kanyang future paliwanag sa Genesis. Yan by symbolical, mythical, or literal, or what? Ngayon, isunod po natin itong si Michael Heiser na isang liberal scholar. Naniniwala pala ito sa pre-Adamic race. Ito ay isang Old Testament scholar. Explored the concept of pre-Adamites, humans existing before Adam and Eve, as a potential way to reconcile biblical narratives with scientific evidence for human antiquity. Ito po kasi, ang paniwala niya, no? Since may evolution theory na, ang tao raw matanda na. Si Lucy, yung buto ni Lucy, matandang ano raw yun, tao, babae, galing sa Africa, 3.2 million years ago daw yun, no? Si Lucy. Lusing unggoy yun. Ngayon, itong paniwala nitong si Michael Heiser, meron daw mga lumitaw na pre-Adamites. Mas nauna kay Adam. Aba, kung ikaw walang alam sa Biblia, oo ka lang dito. Oo nga, Michael Heiser, ang galing mo, scholar ka kasi. Maniniwala kami sa'yo. Ganyan na po ang datingan yan. Pero alam nyo, mga kasama, pag itong si Michael Heiser, nakakamit ko, face to face, hasampalin ko sa lamin nito Hasampalin ko ng talata ng Biblia. Genesis 3:20, Michael Heiser, eto, para sa'yo. At tinawag ni Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. O, paano yan, Michael Heiser? Sabi ni Moises, si Eva Ika ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So, lahat ng inang ng tao, galing sa isang source, babae. Alam nyo sa scientific evidence, no? Kung aralin mo yung cellula, may tinatawag po dyan na DNA. Sa loob ng DNA, may tinatawag na mitochondrial. Yung mitochondrial na yun, nagtataka sila, bakit laging may ganun yung tao? Aba, nung tinetrace nila yung origins ng DNA sa pag-aaral, lahat pala tayo galing sa isang babae, sa isang tao. At yan nga po yung na-confirm sa Biblia, Genesis 3:20, na ina ng lahat ng mga nabubuhay. Bakit sinabi ni Moises, ina ng lahat ng nabubuhay, hindi lalaki? Kasi alam niya, scientifically, magkakaroon ng ganun discovery. Niloob ng Espiritu ng Diyos na sabihin niya kay Moises na isulat mo, siya ang magiging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Entonces, walang pre-Adamite race. Walang mas nauna kay Adam. Michael Heiser. Kasi Euros, hindi ng paniwala, no? Old Earth din yun Meron doon nauna kay Adam. Yan ay mga kalokohan, mga heresy po yan, mga kasama. At yan nga po, si Miriam, no? Narinig ko po yan nung kami pa uwi. Nag-aaral po kami ng LFP. Umuwi na po kami. Ako yung driver ng kasakyan. Napag-uusapan yon na yung mga estudyante sa LFP, nagkaroon ng komosyon. Kasi nga, yung tinuturo ng isang pastor doon, alam nyo ba, mga kasama, na merong mas nauna kay Adan? Kasi, saan ba galing yung asawa ni Cain? Saan ba niya nakuha yun? Ilan lang sila doon sa Eden? Di ba? 3 lang sila doon o 4?
namatay na si Abel. So, saan nakuha ni Cain yung asawa niya? Sa land of Nod. Kaya, mga kapatid, mayroong mga nauna pa kay Adam. Talaga po, pastor? Sabi ng mga estudyante. Talaga po, pastor? Oo, may nauna pa kay Adam. Paano po nangyari yun? Nagkagulo sila. Naririnig ko yung usapan si Miriam. Sabi ko, aba, ito pa lang si pastor na naniniwala sa pre-Adamite race. No. Yun, nagkasagutan po kami ng kaunti. Binasa ko tong talatang to. Akala siguro ni pastor, kakampi ko siya. Giniba ng talatang ito yung sinasabi niya. Hindi na siya nakapagpatuloy eh. Nung binitawan ko po itong talatang ito, hindi na siya nakaporma. Na si Eva Ika ang ina ng lahat ng mga nabubuhay. O sino bang mas mauuna kay Eva? Wala na, sila nga unang tao eh. Hindi ba? O yan, kasi nungalingan po ni Michael Heiser yan na tinatanggap na po ngayon ng mga evangelical churches, pati na po UCCP. Nakakalungkot po, no? Yan po ang nangyayari. At isa pang pwede kong isampal sa salamin ni Michael Heiser, unang Korinto 15:45 to 47. Ito, Michael Heiser, para mabasag yung salamin mo. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Sino po unang tao ayon kay San Pablo? Turong totoo. Sino po unang tao? Si Adam. Basic na basic. Abay, kung ikaw pala, Michael Heiser, no, nabubuhay ka sa panahon ni Pablo, at sinasabi niya to, Hoy Pablo, mali yan! Hindi nauna si Adam! May pre-Adamite race! Aba, mag-aaway sila ni San Pablo pag sila nagkitang face to face. Kaya nga, sabi ko sa Michael Heiser, no, yan pwede ko isampal sa salamin mo eh. Na mali yung sinasabi mo. Para yung salamin mo mabasag at makita mong malinaw yung talata ng Biblia. Nare-remind ko sa iyo na ang unang tao, si Adam, wala nang pre-Adamite race. Ang magturo niya kasi nungalingan. Sino magturo niya na may nauuna pa kay Adam, ay mali ang turo. Huwag niyong susundan yan. Huwag niyong papaniwalaan yan. Tumiwalag na kayo dyan hanggat kaya nyo. Pag yan ang turo ng isang samahan. Mali po yan. Isang turong demonyo po yan. Sa bagay, may ibang topic po tayo dyan, no? Since dyan, no? Na yung pre-Adamite race ay madilim ang ugat. Madilim ang ugat niyan. Yung pre-Adamite race. Siguro sa ibang pagkakataon, topic po natin yan, yung pre-Adamite. Yan po, no? Isang matayog ang pag-iisip na isang liberal scholar, yan si Michael Heiser, patay na po siya eh. Buti naman, patay na po siya. Wala na magkakalat na maling turo. Ngayon, ano ang disiplina at paraan ng pagkatuto sa mga bagay ng Diyos? May disiplina po ba? Meron po. Sabi sa 1 Korinto 4:6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Bawal pala sa Kristiyano. Nahihigit tayo dun sa nakasulat. Pag ang nakasulat, no, 6 days, yung creation, maniwala ka 6 days yun, hindi 6 million years yun. Di ba? Pag nakasulat, si Abel totoo, maniwala ka may Abel na totoo ang pinatay. Oh. Pag ang nakasulat, si Eva ang ina ng lahat ng mga nabubuhay, maniwala ka wala nang mas mauuna pa kay Eva. Ganun po yan mga kasama. Ngayon, hihigit ka sa nakasulat, lalabas, nagpapalalo ka na. O, di ba? Yumayabang ka na. Mas magaling ka pa sa Biblia, mas magaling ka pa sa Diyos, mas magaling ka pa kay Pablo, kasi hinihigitan mo yung nakasulat. O, ganyan ang mangyayari sa atin yan. Kaya alam nyo yung mga Kristiyano, meron po tayong disiplina. Para tayo yung mga taga-Berea noon. Na nung nangangaral po si San Pablo sa Berea, sinusundan po ng mga unang Kristiyano na ang kanya sinasabi, totoo ba yan, San Pablo? Baka wala yan. Sundan natin. Ganun po yung attitude nila eh. Tayo po nawala po yung ganung attitude natin. Tayo, pagsimba natin, tungangerks lang tayo sa pastor, bow lang tayo ng bow, amen lang tayo ng amen. Ay, hindi po ganun. Magsuri po tayo. Alamin po natin, totoo ba nakasulat yan? Ha, pastor, ganun. Yun po yung mas proper way para tayo hindi maligaw. Yan po yung disiplina sa pagbabasa ng Biblia, no? Huwag tayong hihigit doon sa nakasulat. Ngayon, ayon sa salita ng Diyos, ano resulta ng mga taong nagmamarunong? Sabi sa Roma 1:22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon, mga hayop, may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Bakit ganun ang sabi ni Pablo? Kasi ang pinapakilala po ni San Pablo sa Roma, no, yung pagdating po ng Kristo eh.
Ngayon, sabi niya, pinalitan nila ika ang kaluwalhatian ng Diyos. May kahulugan po kasi yung kaluwalhatian ng Diyos eh. Pinalitan nila ika yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang larawan ng tao o isang katulad ng larawan ng tao. O anong larawan yon? Ito yon. Ayan. Sa Time Magazine po, mas dinedeclare nila, mas niluluwalhati nila, mas kinikilala nila yung science na may nauna pa kay Adam. Inaalam nga po nila, sino ba yung Adam? Ayan, unggoy o parang Neanderthal daw. Mas kinikilala po nila yan, mas bow sila sa science eh, sa evolution science, kaysa sa Biblia na Adam, na unang tao. Kaya, sino ba yung yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira? Na yun ang pinalitan nila. Ang pinalit nila, itong unggoy na to. Ito po yun. Sabi sa Hebreo 1:3, palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos ay umaalalay ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang pangdilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Sino po yung kalawalhatian ng Diyos na walang kasiraan? Ay ang Panginoong Hesus po yun. Siya yung tunay na larawan ng Diyos. Kaso, yung mga tao ngayon, ayaw na nung Kristo eh. Ayaw na nung milagro ni Kristo, na literal, abang ipinalit mga science na pre-Adamic nang ipinalit. Mas yun lang kanilang ginoglorify o dinadakila. Ay mali. Yan po. Ngayon, next po natin, itong Enuma Elish na sikat po ngayon yan eh. Ito yung ginagamit nga ni Billy Carson. Yung Enuma Elish daw ginaya lang ng Genesis. Ano ba yan? Sabi dyan, the Babylonian creation epic detailing the universe beginning from primordial waters, Tiamat, yung female goddess, and fresh waters, si Apsu, yung male god, giving rise to gods, followed by conflict with younger gods, disturb Apsu, leading to Ea killing Apsu. The main story culminates in the great god Marduk, defeating the monstrous Tiamat, using her body to form the heavens and the earth, and establishing cosmic order, becoming king of the gods and creator of humanity to serve the divine. Ayun pala ang story ng Enuma Elish. Merong labanan ng mga Diyos at nagawa yung mga creation nung namatay na yung isang Diyos, no? Yan po. Yan daw ikang story na yan ay galing sa encryption o tableta. Yan po yung nadiskubre ni Austin Henry Layard, 1849, in the ruins of the library of Ashurbanipal at Nineveh, yung modern-day Iraq. The fragmented tablets were later translated and published in 1876 by Assyriologist George Smith, with near-complete versions being recovered and translated through continued research and excavation. Yan po yung source ng Enuma Elish, isang tableta. Hindi po siya scroll, parang Dead Sea Scroll, hindi po. Isang tableta po yan. Marami-rami po yan, kanilang tinatranslate. Diyan daw po galing yung story ng Genesis. Yan lang po yung nag-influence sa Genesis, yung Enuma Elish na myth na galing sa Sumeria. Ngayon, mapapansin niyo po kasi itong Enuma Elish, may similarity talaga eh. May kahawig doon sa creation. Kasi sa Enuma Elish, yung story doon, merong violence leading to order. Naglabanan muna bago magkaroon ng mga celestial bodies at yung mga significance ng Babylon culture. Doon sa nakaraan natin, yung adherents ng mga gap theorists, ang kanilang stand, yung Genesis 1 to 2, merong binabanggit na without form and void yung earth. Yan nga daw po yung result ng catastrophic judgment, yung Lucifer's blood, no? Yan ang nangyari na merong binaha or nasa void ang earth noon, walang forma. Kaya ang kanilang stand, nagkaroon muna ng chaos o catastrophic bago magkaroon ng creation. Yan po yung stand ng Enuma Elish. At kung babasahin po natin yung content ng Enuma Elish, mga kasama, sabi ng iba, dapat daw temporal clause. Sabi diyan, since Enuma Elish begins with the temporal clause, some theistic evolutionists argue that Genesis 1:1 should be translated as a temporal clause, an incomplete sentence. Paano yung temporal clause? When God began to create heaven and earth. Yan ang nakasulat sa NRSV translation. It suggests that when God began creating, He started with pre-existent matter and leaves open the possibility that the heavens and earth had already been in existence for long ages. Yan nga yung millions of years. God is presenting as transforming the earth from a chaotic state
into an ordered state. Yung nga yun nasa Genesis 1:2. This is contrary to the translation of Genesis 1:1 as an absolute clause. Bakit? Ano ba yung absolute clause? In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan nga po yung tamang salin sa ESV, King James Version, NKJV, NASB. Yan po yung gamit. Hindi po temporal clause yung pagkakasulat. Kasi nga, yung tableta, nakasulat doon, temporal clause. Now, when God began to create, hindi ganun na nasa Biblia, sa Hebrew text. Ang nakasulat sa Hebrew grammar, in the beginning, God created the heavens and the earth. Even though walang the article dun sa Hebrew, pero ang dating po sa Hebrew grammar is absolute clause. Yung in beginning, God created the earth. Kapareho ng John 1:1. Oh, absolute clause po 'yun, hindi po 'yun temporal clause na mayroong incomplete, na may gap. Yan nga po yung stand ng Enuma Elish, parang meron silang gap. Na siniksik naman ito mga gap theorist. Ayan po yung dapat natin makita ng mga kasama. Ngayon, ang comparison pa po niyan ay yung sunod-sunod na sequence ng creation sa Enuma Elish na unang may Diyos, may chaos, may war, meron diyang na-create yung firmament, yung dry land, heavenly lights, nagkaroon ng tao, after ng tao, nagkaroon ng celebration. No, may banquet pa nga. Sa Genesis, ganun din ang sequence. Nagkaroon ng light, may Diyos, nagkaroon ng dry land, plants, heavenly bodies, animals, creation of man. After ng creation of man, nagpahinga ang Diyos, yung Sabat. So, ang conclusion nitong mga scholar na ito, na liberal, no? Ito ikang Genesis, hindi literal ito. Ito'y poetic lang o myth na kinopya sa Enuma Elish. Yan ang kalabasan yan. Yan ang daldal ngayon na mga articles sa online. At yan nga po yung sinasabi na pinagkopyahan. So, sinong copycat dyan sa dalawa? Genesis o yung Enuma Elish? Sino nagkopyahan? Kayo na po makakasagot niyan. Ako ang paniwala ko, ang nangopya, yung Enuma Elish. Ano pa? Dito po sa ating next slide, yung origin of the flood myth. Isang katerma po ang flood myth legends. Meron sa Hawaiian, sa Hopi, sa Norse, sa Aztec, sa Inca, meron sa Greek, sa Yoruba, Chinese, Egyptian, Sumerian, Aboriginal, Hindu o Babylonian. Marami pong flood myth na binabanggit. Ngayon, ang isang famous na flood myth na inilalapat sa Genesis flood ay yung Gilgamesh flood story, yung Epic of Gilgamesh. At yan nga po, yung si Utnapishtim, yung main character, yan nga yung kanilang Noah dyan, si Utnapishtim, yan yung nag-create ng ark, yan daw ay na-receive niya yung pag-create ng ark through dreams, yan. At meron ding bird testing, pinalaya yung bird bago dumaong yung ark, at meron ding sacrifice after ng bird testing flight. Sa Genesis 6-9, meron din ganun story, pareho lang na meron ding Diyos, meron nag-utos sa tao kay Noah na gawin yung ark, directly lang sinabi kay Noah, meron ding bird testing of flight before humupa yung baha, meron ding sacrifice si Noah. So pareho lang ika. So ang conclusion nito mga liberal scholar ng Biblia, no? Kinopya lang pala ni Moises itong storyang ito sa Gilgamesh epic. Yan po ang kinalabasan. So hindi totoong narrative ito. Hindi totoong history ito. May kinopyahan sino ngayon ang copycat? Mga kasama kayo na balang humatol, no? Sino nangopya? Gilgamesh sa Genesis o yung Genesis papuntang Gilgamesh epic? Sino nangopya? Yan po yung Gilgamesh epic, yung source nila, isang tableta. Hindi siya manuskrito. Tableta po yan. It was discovered in the mid-19th century when archaeologists found numerous cuneiform tablets in the ruins of Library of Ashurbanipal in Nineveh, modern-day Iraq. A key discovery was made by Hormuzd Rassam in 1853, who unearthed the 12-tablet standard Babylonian version. Later, in 1872, George Smith deciphered these tablets at the British Museum with his translation of the flood story, making headlines and bringing the epic to international attention. Naging sikat lalo. Kasi nga, pareho ng flood story ni Noah. Karoon na ng headline, etc., etc. Naging international na. Tuwan-tuwa na yung mga scholar. Hindi totoo ang Biblia. Ginaya lang pala. Tuwan-tuwa yung mga liberal scholar. Ito pa isa. Nagpopularize nung two creations. Ito si Miriam. Yung two creations ng Genesis 1 and 2. Ano po ba yan? Yan po yung pinasikat ni Julius Wellhausen. Ito'y tinatawag na documentary hypothesis. It purports the Pentateuch of the Hebrew Bible, yung 5 books of Moses, was not written by Moses.
as has been traditionally believed, but rather was formally pieced together in the late 500 BC by combining the writings of different authors from different places, from different periods of time. Aba, ito pa lang si Julius Wellhausen, nakaisip nung theory na documentary hypothesis. Alam niyo mga kasama, buo na po kasi ang Biblia niyan eh. Yung naisip niya yan. Ang Biblia nandun na sa museum. At yung mga scholar na to, pwede mong puntahan yon at buklatin at aralin yung Masoretic text or Hebrew Bible. Itong si Julius Wellhausen, ang ginawa nito, inaral niya yung Masoretic text at nakita niya, napansin niya, aba, itong Masoretic text na to, iba ang sumulat nito, hindi si Moises. Hindi si Moses lang, meron pa mga iba. At yan nga po yung JEPD sources. May Yahweh source, may Elohi source, may priestly source, may Deuteronomist source. Iba-iba daw ang sumulat yan mga kasama, hindi lang daw si Moises. Eh bakit daw ganon? Kasi po, pagbabasahin po daw yung Genesis 1, no? Pag binasa mo yung Genesis 1, ang nakalagay sa Genesis 1 ay puro Elohim. Yung buong creation, nakalagay po, Elohim, 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 sa Hebrew text. Eh bakit nga naman sa Genesis 2, ang nakalagay na, Yahweh, 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 Yahweh. Kasi marunong naman po sila magbasa ng Hebrew eh. Yung mga scholar na yan eh. Aba yun ang napansin ni Wellhausen. Aba magkaiba yung Genesis 1, magkaiba yung Genesis 2. Doon sa Genesis 2, ang nakreate una, tao. Sunod yung halaman, sunod yung animal. Oh, ba't ganun ang sequence? Doon naman sa Genesis 1, ang sequence na una yung plants, animals, huli yung tao. Aba, so lumalabas, ang conclusion nitong si Wellhausen, aba, mayroong dalawang creation. Iba yung Genesis 1, iba yung Genesis 2. Yan po, sis Miriam. Kaya po nagkaroon ng two creation. Maririnig niyo po yan sa churches, no? Bakit may dalawang creation? Ayun na po ang sagot. Gawa po yan ng isang matayog na pag-iisip ni Wellhausen. Na hindi naman totoo yung documentary hypothesis. Gawa-gawa lang naman yan. Biro niyo, isipin niyo to, no? Yung halimbawa, verse 1. Sa verse 1 nakalagay, Yahweh. Eh paano yung verse 5 nakalagay, Elohim? So iba na author nun? Oh, kita niyo ng problema yan. Yan po yung magaling na ginawa nitong si Wellhausen na kanyang pinakahulugan na ang bawat bersikulo, bawat chapter, eh iba-iba ang sumulat. So ginugulo mo ang Biblia, ginugulo mo ang totoong nangyari. Kaya alam niyo, pag pinalabas po natin na yung merong two creations, sasang-ayon tayo kay Wellhausen. O scholar ka kasi, magaling ka. Oo nga, may two creation. Pag pinaniwalaan mo yan, yan din na pangahawakan ng mga agnostic against our faith na hindi consistent ang inyong Biblia. May dalawang creation, magkaiba sequence. Anong totoo dyan? O, kita nyo na. Yan ang pansampal ko sa mukha ng mga mahilig gumamit ng mga ganyang haka-haka eh. Na merong two creation. Mali po yan. Kasi nung alingan po yan. Sis Miriam, no? Sana ma-gets po natin na hindi po yan totoo. Ayan, sa Biblia po kasi may tinatawag na chiasms or chiasms in Scripture. Paano po yun? Yung way of writing po kasi ng mga unang tao, gaya ni Moises, narito mga halimbawa, yung mga first statement ni Moises. Noah and his family, the only righteous people on earth. Yung kanyang unang statement na yun, ihuhuli naman niya sa later on. Pansinin niyo po, ayun po yung diagram, una sa Genesis 6:9, yung kanyang statement. Noah and his family, the only righteous people on earth. Sa bandang huli, sa chapter 9:18, hindi nabanggit niya, Noah and his family, the only people on earth. Yung una, nagiging huli. Ganyan po yung sequence, no? Kung aalamin nyo, no? Yan po yung way of writing ng mga unang manunulat ng Enuma Elish, ng Epic of Gilgamesh, ng Genesis na si Moises. Hindi po ito problema sa kanila, mga kasama eh. Yung ganyang style of writing, hindi. Siya pa rin ang author. Kaso sa atin, since malikot po yung isip ng mga scholar, ay iba-iba ang nag-ayos nito. Iba ang kaayusan ng sulat ng sitas. So iba author. Ayun po yung maling pakahulugan. Diyan na po tayo nalili sa katotohanan. Lumalabo po ang scriptures pag gano'n ang pangahawakan natin. Ngayon, sa bagay, sa ibang pagkakataon po, alamin po natin yung mga chiasms in scriptures. Marami po niyan. Yan po yung kanilang way of writing kahit ng mga mythological writing sa Mesopotamia. Ngayon, ano yung babala ng Biblia patungkol sa mga myths? Sabi sa Tito 1:14 na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangasisinsay sa katotohanan. Bawal pala ni Pablo na makinig sa katha ng mga Hudyo. Kapatid na Ray, wala namang Hudyo ngayon.
Anong katahan papakinggan natin? Kasi ganito po yan. Yung pong sinasabi ni San Pablo na wag makinig sa katha ng mga Hudyo. Bakit po ganun? Kasi po yung mga Hudyo, sila po yung authority ng sulatan noon eh. Yung mga Pharisee, mga Sadducee, sila yung mga authority. Sa kanila nga po, di ba yung salvation, sabi doon sa isang talata, sila po yung authority. Kaya pag sila po kumata, aba saludo yung mga tao. Naniniwala yung mga tao. Sa kanila nanggaling yung kaligtasan sa mga Hudyo. Kaya they respect kahit yung katha ng Hudyo. Ngayon, sa panahon natin, sino yung lumalagay ng mga Hudyo, na mga nare-respect? Di ba yung mga scholar? Sila yung mahilig sa katha ngayon na dinidiscover nila yung Epic of Gilgamesh, yung Enuma Elish na yan. Yan yung mga mythological story na pinangahawakan ng mga liberal scholar. Sila po yung mga Hudyo ngayon sa panahon natin, yung katumbas na Hudyo. Sila po yung mga may katha ngayon. Sabay bawal tayong makinig doon sa katha na yun, mga kasama. Pag sinabi ng Biblia literal yung takbo ng Genesis at may kokontra, hindi, katha yan, poetry lang yan. Huwag tayong maniniwala doon. Katha yun na kanilang nilalagay sa scriptures para lumabo ang kasulatan. Ngayon, dapat ba tayong magpaakay sa mga ngaral na mali-mali ang turo sa Genesis pa lang? Sabi sa Kawikaan 19:27 ng Biblia, magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Abay, bawal pala tayo magpaakay doon. Tigil na po tayo doon, mga kasama. Pag sa Genesis pa lang, mali na, natural, hanggang sa Apocalypse, mali na yung pagkaunawa niyan. Parang ganito po yan, mga kasama, no? Yung isang buhol na dulo, hindi mo maalis-alis, yung umpisa, hindi mo rin kayang alisin yung buhol doon sa gitna at sa huli. Mahirapan ka rin. Ganun po yung isang analogy niyan. Kasabihan po ng mga matatanda yun eh. Na dapat alisin mo muna yung gusot, yung mali, doon sa umpisa. Ayusin mo muna yung umpisa para mailatag mong malinaw, makita mong malinaw yung mga mali doon sa gitna at sa huli. Yan po yung dapat natin maging attitude. Ano pang isang talata? Sa Hagay 2:11, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hubo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Nung unang panahon po, ang mga Israelita pwede magtanong sa mga saserdote. Sila po kasi parang preacher noon, yung mga lawgiver noon. Sila yung nangangasiwa ng kautusan. Yan, yung mga leaders ng Israel, mga Levites. Sila po, pwede silang matanong tungkol sa kautusan kung kinukonfirm may ganito ba na asulat, totoo ba to? Sila po yung sasagot noon. Kaya magandang programa ho sa church, no? Sa Evangelical Church, sa Baptist Church, sa lahat ng church, may tanungang portion, may consultation. That way, we can gauge kung totoo sinasabi ng pastor. We can assess kung mali ba ang kanyang pagkakilala sa Genesis pa lang. Yan po. Magpatanong po tayo. Kaya meron po tayong tanungan sa Bible Talk Hindi ho nawawala yan tuwing linggo. Ano pang ating pangahawakan? Sa Lucas 21:15, sabi dyan ng Panginoong Hesus, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyo mga kaalit. Pag ang isang pastor po, taglay ang karunungan ng Diyos, hindi ho magkakamali ng sagot yan. Hindi ho yan kayang pabulaanan ng kahit na sino. Yan po ang pangako ng Panginoon Hindi kaya ikang tutulan ng lahat ninyo mga kaalit. Anong prueba? Abay, kita nyo si San Esteban, yung first martyr. Nasa Acts 7 po yun. Ang sabi po doon, si Esteban, 7 ang kalaban. Hindi sila manalo sa argument ni Esteban. Dahil hindi nga sila manalo, ayun, pinagbabato, patay si Esteban. Yan po, no? Katunayan po na ang isang pastor, isang leader, pagka meron kang karunungan ng Diyos, bibigyan ka ng isang bibig at karunungan. Hindi mangyayari na masalangsang o mapabulaanan yung mga sinasabi mo. Kasi tama, kasi scriptural. Kaya tayo sa Bible Talk, may tanungan tayo. Tingnan nyo, baka mali sinasabi ko. Kaya maganda yung ganyan, no? Sa church, may tanungan, merong consultation. Mag-aralan po tayo ng Biblia. Kapal-kapal po niyan yung topic 2 linggo na, Sis Miriam, no? 2 linggo ang topic, kaharian ng Diyos. Hindi matapos-tapos. Ngayon, dun tayo sa ating quiz. Sabi, fill in the blank, pagiging blank ang bunga kung ang Genesis, Creation Week, Adam and Eve, Noah's Ark, ay myths. Ano ho ba yan? Ibig sabihin yan. Si iba, sumagot, sina Benji, Alfred, Miriam, A, sina Raj, Jen, C, si Maylene, Roel, D. D ang sagot, no, Brother Roel. Apatheist po kasi, Brother Roel, Maylene, yan po ay ang kalagayan po ng taong apatheist, yung walang pake. Halimbawa sa harap-harapan mo, nagmilagro si Kristo. Nakita mo, bumuhay ng patay.
Nakita mo, naglakad sa tubig si Jesus. Pero ikaw, since apatheist ka, wala akong pake. Yan po yung apatheist. Walang pake. Walang pakialam sa mga kapangyarihan ng Diyos. Yung naman po sa iba, sumagot, Joanna, Siriana, Ramil, Edna, Jorisa, E. Alin pong tama sagot dyan sa ating quiz? Ito po, may nakatama po. Sabi sa 2022 Gallup poll, found that a new high of 29% said the Bible is a collection of fables, legends, history, and moral precepts recorded by men. This includes atheists and agnostics. Kaya congratulations po. Ang nagwagi po ay sina Joanna, Rihanna, Ramil, Edna, Jorisa. I po ang sagot. Pwede pong A and C, atheist, agnostic, ang magiging bunga kung ang Genesis Creation Week at mga stories sa Genesis ay myth lang. Kung yan po ang pangahawakan natin, pwede tayong maging atheist, pwede tayong maging agnostic. Yan po yung ating quiz, mga kasama. At muli po, salamat po sa pag-attend ninyo sa Bible Talk. Sana may patuloy po tayo sa pag-aaral. Magsilbi po itong pampalakas ng pananampalataya, dagdag karunungan po sa ating spiritual lives. I-share po nyo ito sa inyong mga church classmates na interesadong lumalim pa, lumago pa ang kaalaman sa Biblia at sa salita ng Diyos. Again, maraming salamat. Thank you po uli. God bless you guys. Bye-bye.